Sa darating po na October 28 to 30 ay gaganapin ang International Conference on Women, Peace and Security o ICWPS. Isang conference po ito kung saan magsasama-sama mga women leaders, pati mga peace leaders at advocates mula sa iba't ibang panig ng mundo upang ipakita ang kanilang mahalagang papel at kontribusyon sa mga pagkamit at pagpapanatili po ng kapayapaan. At para mas bigyan pa po tayo ng karagdagang detalye kaugnay po niyan, makakasama po natin live sa studio si Chair Ermelita Valdeavilla, ang chairperson ng Philippine Commission on Women. Chair Ermi, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good Salamat morning. po at magandang umaga po, Miss Diane Querer. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. At alam kong bumabagyo ngayon, pero relax lang po kayo dyan. Basta wag tayong makakalimot na tumawag sa may kapal at tumulong sa mga taong nasalanta at nahirapan sa bagyo. Magandang umaga po. Thank you for that. At maganda pong mensahe niya. Talagang kumapit lang tayo sa Panginoon. Panalangin at bayanihan ang kailangan sa panahon ito. Alright, let's go to the conference, Chair Ermi. Tell us more about this conference. Ano po ang papel ng Philippine Commission on Women? At gaano po kahalaga ang conference na ito para sa bansa at sa mundo? Opo. Salamat po sa tanong ninyo sapagkat magkakaroon din ako ng pagkakataon na ipakilala yung aming tanggapan. Ang Philippine Commission on Women po ay isang makinarya na itinatag para isulong ang karapatan ng kababaihan at bigyan sila ng pagkakataon na ma-empower para maging makabuluhan ng kanilang kontribusyon sa ating pag-unlad at sa ating nation building. Ang aming pong tanggapan ay nasa harapan lang po ng Malacanang. Kami po ay natatag noong 1975 pa, kaya maglilimampung taon na po kami ngayon. Mag-a-anniversary po kami. 50th anniversary yes, po pala 50th ninyo. anniversary po namin sa January 7. So sa mga partners po namin, please do something nice and good for women and girls. Yes, congratulations on that milestone, Thank you so much. Alright, tell us more about the conference naman po. Okay po. Ito po sa Tagalog ay isang pandaigdigang pagpupulong para sa kababaihan, kapayapaan at kapanatagan. Security po ang ibig kong sabihin ng kapanatagan. So ito po ay umiinog doon sa UN Security Council Resolution 1325 na magdadalawamput-limang taon naman po sa susunod na taon. Okay. So ito pong conference na ito ay napakamahalaga para sa akin bilang Pilipino sapagkat ngayon lamang po magkakaroon ng isang ganitong pagpupulong at the ministerial level. Okay, at first time po ng Pilipinas na mag-host. Yes, ano po? so biruin It's an ninyo, honor. 24 years pagkatapos ngayon lang magkakaroon ng pagpupulong ng mga high-level officials, ministers, para tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari sa pagpapatupad nito sa buong mundo. Kaya abangan po ninyo at marami po tayong mangyayari doon. Ang layunin po talaga natin dito ay tingnan kung may nangyayari ba doon sa implementation sa 24 years. Okay. Sapagkat ang layunin po nito, tatlo eh. Una po, kailangan po na pag nagkakaroon po ng pagpupulong-pulong tungkol sa kapayapaan at kapanatagan, nandun po yung mga kababaihan bilang participants at bilang mga leader, lalong-lalo na bilang leader. Pangalawa po, kailangan po na kung merong mga armed conflict, ay isiguro ng pamahalaan na protektado ang mga kababaihan, mga kabataan. At pangatlo po, kung ano man po ang agenda ng kababaihan para sa kapayapaan, kasi meron po tayong national agenda, pero ang mga kababaihan po, meron din silang sariling agenda na kailangan pong mapakinggan ang kanilang tinig habang binubuo ang agenda ng usapang pangkapayapaan. Okay. Alright, ilang bansa po ang magpa-participate sa nasabing conference na ito, Chair? Kung pag-uusapan po natin ay bansa, 80 po, 80 bansa po ang nag-confirm. Pero sa totoo lang po, mas marami pa po dyan ang interesadong umaten, kaya lang, hindi na po kakayanin eh, masyado na pong marami. At kung sa tao naman po, 800 po eh. Okay. 800 individuals confirmed. And I think that does not even include yet the press. So these are just the official participants. Ang participants po natin ay mga ministers, mga national women's machineries, mga civil society organizations, the diplomatic corps, mga donors po, development partners, at yung mga aktivista po na tumututok sa peace and security. At kabilang na po sa peace and security, baka hindi po nalalaman ng iba natin mga kababayan, ang climate change. Kasi po dati ang peace and security, nasa context lang po ng labanan eh, yung armadong tunggalian. Opo. Pero ngayon, kinilala na rin po na mas malaki nga po ang peligro, ang threat na idinudulot ng climate change. So, kung merong threat sa
armed conflict, mas malaki po ang threat na kinakaharap natin dahil sa mga epekto ng climate change. Okay. So on that 3-day conference 28, 29, 30, ano-ano po yung mga activities na inaasahan pong mangyayari sa conference na ito? Okay. Unahin ko na lamang po yung hindi ko i-discuss dahil napakarami po, yung side events. Yes po. Kasi po dahil limitado lamang yung kaya nating ma-accommodate sa conference, yung mga iba-ibang grupo po, nagkaroon sila ng mga pagpupulong din, iba-ibang topic din, pero may kinalaman din sa women, peace and security. At sila po ay nakaroon sa iba-ibang parte ng kwarto, pero pwede po ninyo silang puntahan. Mga breakout sessions mga breakout sessions. Pero ang pinakapuntos po nito sa unang araw, yung pong mga ministro, magpupulong po sila para pag-usapan yung dalawang bagay. So yung una po ay, ano ba na ang nangyayari? Ano ba yung mga mabubuting pwede nating mapulot? At saka, papaano ba magkakabuklod-buklod ang mga bansa? Because we live in a very precarious world. Meron yung climate change, meron armed conflict. So it is very important for states to bind together so that they can work together and help each other in any eventuality. Yung pangalawa naman po, kinikilala nila na hindi talaga pwede na puro salita lang eh. Opo. Kailangan po talaga may commitment to actionable points. Right. Pagkatapos ng ating pagpupulong-pulong, ano concretely ang gagawin natin sa kanya-kanyang bansa at bilang sama-samang bansa naman. Pagkatapos po noon, magkakaroon ng mga discussions at saka mga statements na galing naman sa civil society at saka sa mga NGOs. At magkakaroon din po ng mga statements naman, galing naman po sa mga gobyerno, representatives ng government. So, isa po ako sa magbibigay doon ng statement para sa Pilipinas. Sa susunod na araw naman po, merong 4 na paksang pagpupulong. Okay. So, yung isa po doon, ang pag-uusapan ay yung pong implementation ng National Action Plan on Women, Peace and Security sa iba-ibang bansa. So, ano ang mga natutunan natin? Ano ang mga naging resulta? At ano pa ang mga pwede nating gawin? Ano yung mga balakid? At saka yung isa po, ang pag-uusapan talaga, paano pa ba mapapalakas ang representasyon ng kababaihan sa women, peace and security processes? Baka po hindi ninyo na itatanong, mababa po ang representasyon ng kababaihan kahit po sa mga peace organizations o mga peace agencies. Kasi lumalakad lang po sa 13% eh. Hanggang 16% po yung mga negotiators, dati 13%. Tumaas naman po ng 3%. So talagang kailangan palakasin ang representation ng pero women. yung mga signatories po, 6% lang po yan. Napakababa po talaga. Meron pa rin pong mga wala. So isa po yan sa ating isusulong kasi hindi po, alam nyo, meron kasabihan na sisterhood is global eh. Hindi naman pwedeng okay dito sa isang bansa, sa iba naman wala nangyayari. So eventually the gains will be pulled down also. Kaya sa halip na maghilahan tayo pababa, maghilahan na lang tayo paitaas. Okay. Ma'am, mga last few questions na lamang. Meron din pong 30th anniversary of the Beijing Platform for Action o BPFA. Briefly, kamusta po ba ito? Ano po ang mangyayari salamat po at naitanong ninyo yan, pero tatapusin ko lang po yung dalawa pa. So meron pong isa pang session, yung tungkol naman sa pagpupondo. Kasi hindi nga po pwedeng meron tayong plano, walang pondo. A plan without fund is just a joke. Tapos yung pong aming session, nasa amin napaatang, ayun nga pong climate change. Kaya medyo passionate ako sa climate change. Yung tinatanong naman ninyo, papasok po yan sa ano na ang gagawin sa pagpapakalat ng resulta nitong ICWPS. So nagkataon po na magta-30 taon na po ang Beijing Platform for Action. Ang Beijing Platform for Action po, para sa kaalaman ng karamihan, ay isa pong platform ng buong mundo kung saan ang mga kababaihan po ay doon umiikot kung anong gagawin ng mga bansa. So, doon po nagkaroon ng isang session na tungkol naman sa women, peace and security rin. At pinalad po ang Pilipinas na kuhanin ng Australian government bilang isa sa mga partners dito. Marami po sila kanilang partners, but we are very lucky because our proposal was accepted. Well, talagang magiging busy, ano? Ito nga, next week po ninyo para po sa International Conference on Women, Peace and Security o ICWPS. Yan po ay sa October 28 to 30. Chair Ermi, thank you very much for joining us ito po sa Rise and Shine Pilipinas. At mabuhay po ang Philippine Commission on Women. Maraming salamat po sa inyo. Tinatawagan ko po yung mga Philippine delegates. Umattend po kayo ng aming
session 4. Ayan. Well, thank you, Chair Ermi. At maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa RSP. Thank you, ma'am.